Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit siya sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa 2 linggo ng 40 araw na paghahanda at patuloy nating idinadalangin sa Panginoon ang kaligtasan ng lahat, lalong-lalo na ang mga bansang nagkakagulo sa panahong ito. Nawa higit na mamayani ang kapayapaan at pagkakaroon ng malawak na pag-unawa upang ang mga lider ng mga bansang ito ay mas unahin ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan at hindi ang kanilang mga personal na mga ipinaglalaban. Kaya nga mahalagang matanong din, kadalasan gano'n, paano ba sila pinalaki ng magulang nila? Itong mga leader na ito, paano ba sila pinalaki? Anong mga moral values yung kanilang nakalakhan? Kasi magandang bahagi na mapagnilayan natin ito, dahil minsan kapag maganda at mabuti ang ugali ng isang bata, pinupuri natin yung magulang. Ang galing naman ng magulang niyan, pinagmamalaki. Pero kapag ang isang tao o isang bata ay medyo lumalaking hindi mabuti o bastos, ang sinisisi pa rin magulang. So nasaan tayo sa bahaging ito? Kasi maganda po na mapagnilayan sa puntong ito na
Merong isang nanay, isang magulang, ang lumuhod, nanalangin, nakiusap kay Jesus na ang kanyang mga anak maupo sa kanan at sa kaliwa, magkaroon ng posisyon. Kasi ang sabi nga ni Jesus, no, natanaw niya na ang Jerusalem, kasama niya ang mga alagad, at ang mentality o isipan marahil ng mga kasama ni Jesus, ito na yung Jerusalem, nandyan yung kaharian. So pagdating ni Jesus, siya ang maghahari. So kung hari, ay siyempre, sino ang kanan, sino ang kaliwa? Dahil hindi pa nga lubusang naunawaan ng mga alagad yung sinasabi ni Kristo na pagdating sa Jerusalem, doon siya ipagkakanulo, no? Doon siya hahatulan, doon siya mamamatay, doon siya makakaranas ng paghihirap para nga sa katuparan ng kanyang pagtubos o kaligtasan ng tao. Kasi hindi nga lang inintindi ng mga alagad. Kaya itong dalawang alagad naman na ito, okay din. Agree sa gusto ng nanay na sila ang maupo sa kanan at sa kaliwa. At doon din nagsimula na magalit yung 10 doon sa 2 kasi naungasan, no? Bakit kayong 2? Bakit hindi kami? Diba? So, ngayon, babalik ko ulit, no? Kayo po ba? Ano po ba ang ipinagdasal ninyo at patuloy niyong ipinagdadasal para sa inyong mga anak? Hindi po masamang magdasal at sabihin ninyo, Lord, sana po maging doktor ang anak ko. Hindi rin naman masama na idalangin mo, Lord, sana maging engineer ang anak ko para pagdating ng araw, maraming project, kumita ng marami. Sana maging police, sana maging lawyer. Yan ang mga dalangin. Tama ba ako? Nagdasal ba kayo? Makapasa ng bar exam, board exam, maging nurse, maging doktor. Ano pa bang mga propesyon ang hinahangad ninyo para sa inyong mga anak? Maging politician, maging konsehal, maging mayor, president. Yan ba yung dinadasal ninyo? Ang tanong din, bakit? Bakit ninyo ipinagdarasal yan? Ano bang motivation? At anong pinanggagalingan ng inyong dasal na sana ang anak ko maging doktor, maging pulis? Ano po ba yung kalakip nun? Uy, tulala na. Sige nga, anong dahilan? Bakit gusto nyo maging politician ang anak ninyo? Na parang bibihira nga yung nagdarasal na nanay na, Lord, sana maging pari ang anak ko. Bibihira eh. Anong nagmo-motivate? Sige nga, tanungin nyo nga ng katabi ninyo, bakit gusto ng nanay mo yung yan ang kursong kunin mo? Sige nga. Ha? Maging mabuti ang buhay sa papaano? Magiging maayos ang buhay kapag maraming kita. Kaya yung kurso, motivated na, anak, mag-lawyer ka o mag-law ka kasi maraming kita dyan. Maraming pera dyan. Mag-doktor ka kasi malaki ang mga professional fee. Check up nga lang di ba? May bayad na. Professional fee. Nakakalimutan natin yung bagay na kaya siya magdodoktor para makatulong sa kapwa. Kaya siya magpupulis para ipagtanggol ang mga naaapi, hindi para mangotong. Naintindihan pa ba? Ganun pa ba ang pag-iisip ng mga nanay ngayon? O laging pera, kalakip na, ay, mag-abroad ka kasi maraming pera. Para maraming pera, puro ganun. Kasi pag maraming pera, may say ka sa lipunan, may kapangyarihan ang taong maraming pera. Mapapasunod mo ang kahit sino basta marami kang pera. Tinuturo ni Kristo sa kanila, di ba, paglilingkod.
Kaya kayo ginawang alagad para maglingkod, hindi para paglingkuran, na siyang nagiging problema sa panahon ngayon. Yan, tinan niyo mga anak ninyo. Pinagdasal niyo, di ba, na maging professional? O, di ngayon, di niyo mautusan maghugas ng pinggan, di ba? Ba't ako maghugas? Graduate na ako, di ba? O, nakukuha niyo po ba? Di ba? Hindi na nga naglilinis. Hindi mo na mautusan. Kasi nga, yun ang, doon mo siya minotivate. Nakalimutan natin na hindi masamang maging professional, hindi masamang maging magaling, maging matalino, hindi masama. Kaya lang nakalimutan natin ituro paano maging mabuting tao. At ang pagiging mabuting tao, yung marunong kang maglingkod sa kapwa. Hindi puro pera, hindi puro sa sarili, hindi puro kabig, no? Kabig lang ng kabig. Kaya ngayon, ang gulo-gulo ng lipunan natin, sa mga hearing natin, ano ang punot dulo? Pera pa rin naman. Pagalingan ng pagalingan. Kaya nga, alam nyo, masyado ng maraming magaling sa mundo, kaya lalo tayo nagkakagulo. Kasi walang magaling magpakumbaba. Lahat nagpapagalingang magpataasan ng ere, ng pride. Yeah. Hinay-hinay sa pagdarasal, ha? Hinay-hinay sa paghihingi. Kasi kayo mismo, mga magulang, makakaranas ng hindi magandang pag-uugali ng mga anak. Madja-justify nila. Sa sobrang talino nila, madja-justify nila na hindi ka kailangan suportahan, na hindi ka kailangan tulungan, na hindi nila obligasyon na ikaw ay ibili ng gamot o ibili ng pangangailangan. Kasi, di ba, kayang gawin pag matalino. Pero kung mabuting tao, hindi ka mahihirapan dyan sa kanyang gagawin. Kaya nawa, pagdasal natin na mas maging mabuting tao ang inyong mga anak. Huwag puro maging magaling ang inyong anak. Amen?